Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong November 2 to 8. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, as mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makakuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng buhay nyo, wala sa baraha at kung kanino man. Meron tayong Aries, Scorpio, Leo, and Gemini. May mga inaalala kayo, no? Andun din yung illusioning something. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman, there's a big problem situation. Siguro lang, nahadun ka lang talaga siguro sa point na palaisip ka. Ganyan. Ako nakikita sa iyo. Yan. Meron ka daw gustong protektahan, or pwedeng sarili mo, or pwedeng mga mahal mo sa buhay, yan. Or someone want to protect you. Yun na nakikita ko dito. No? And then also, may mga kalungkutan, pag-aalala, kalungkutan. So, iba dito is, there's a burden, or handin yung, halimbawa, pag sa trabaho, ganyan, marami kang ginagawa, marami kang inaasikaso, pwedeng ganun. Sa trabaho man yan, or sa relationship, kung saang aspeto ng buhay mo yan. May nakikita rin akong travel, no? Maaring may mga travel o may mga malapit man yan o malayo, may mga lakad ako nakikita sa iba sa inyo. And then may tao makikipag-communicate sa iyo. Ikaw ang makikipag-communicate or makikipag-communicate siya sa iyo. Yun. Kumbaga magkakaroon kayo ng connection or communication itong taon na to. Maaari itong taon na to is pwede siya nasa ibang bansa, pwede siya nasa ibang lugar, ibang baryo, ibang probinsya. Yun, meron akong nakikita na taong ko-connect sa iyo. Magkakaroon kayo ng connection ng tao na ito. So, there's a change of journey happen. Ako nakikita sa iyo. May tao, either ikaw or someone, there's a distance. May taong didistansya or ikaw ang didistansya or may taong didistance muna. For a while. Pwedeng for a while. Ganyan. Baka siya yung may burden or may mga pinagdadaanan siya. Then, baka didistansya muna siya. Pwedeng ganun. Ako nakikita sa iyo. So, iba sa inyo is may mga papuri Ako nakikita. Maaring may mga pasasalamatan ka, may mga pupurihin ka, maraming klase yung papuri. Pwedeng celebration, happiness, enjoyment, ganyan. May mga papuri ako nakikita sa iyo. Yung iba dito is may mga i-imaginein talaga kayo as in. May sinasabing vehicles, hindi ko alam, maaring bibili ka ng vehicles, magpapagawa ka ng vehicles, or mag-ingat kayo pagdating sa vehicles. Hindi lang naman actually vehicles, pwede rin siya sa mga machine, ganyan. No, na pwede kayong maipit, na pwede kayong masugatan, pwedeng magdugo, ikaw or someone into your life, o kaya naman baka naman ikaw nagte-text, di ba? Masanggi ka ng vehicles, pwedeng motor, pwedeng bisikleta, pwedeng sasakyan, di ba? Wag naman sana. Basta mag-ingat kayo pagdating sa vehicles. Or someone connected you, ha? Wag naman sana. Siyempre, sinasabi rin dito is you need to protect your finances. Iba dito may pagka-leadership or handin yung being a boss, ganyan. Maaring mayroon kayo mga pinamumunuan o kaya naman is mayroon kayo negosyo, malaki man o maliit yan. Yan ang nakikita ko sa'yo. Maaring nagkakaroon kayo ng problema sa trabaho nyo, sa negosyo nyo, yan, sa finances nyo, sa iba sa inyo. Kasi sabi ko diba, parang there's a burden. Ako nakikita sa iyo. Tingnan natin. Parang andun ka rin sa may mga biglaan magagan pa, no? May magme-message o magte-text sa iyo. Ikaw magte-text or magme-message. May mga activity na gagawin. May mga umpisahan or may mga activity kayong gagawin. You're doing your fashion. Parang gano'n. Iba dito, travel to.
may travel ako nakikita sa'yo. Siya ba sa inyo? Pero mag-ingat ka, no, when it comes sa travel, kasi baka magkaroon ka ng problema. Kung magta-travel ka, siguraduhin mo na lahat is okay. Kasi pwede ka magka-problema. Tsaka mag-ingat kayo sa water. Ganyan, ingat kayo sa water. Ang arte ko talaga, mali-mali naman. Sa water, tsaka sa mga travel, ingat pa rin kayo. Tumiming kayo, no? Kasi pwedeng hindi rin maganda yung maging action. Wala na. Ingat kayo sa mga ano, basta sa tubig siya, tubig o kaya sa mga, ano ba to? Sakay-sakay ng bangka, barko, cruise, ganyan, ingat kayo. Baka iba sa inyo ganyan. Basta tapay sa travel. Halimbawa, kapag sa travel, di ba, pagka nagda-drive ka, nagta-travel ka rin, di ba? Energy ni Capricorn. Sa mga machine, ingat mo. Energy niya. Okay. Okay, energy mo. Uy, may mga ano nga, lakad yung iba dito. Okay, may mga biglaang lakad o may mga decision making happen. Ako nakikita sa'yo. Ang nakikita ko rin dito is energy mo. May movement eh. May movement ako. Siguro may mga kakausapin ka or makikisalamuha ka sa mga tao. Ganyan. Kasi meron din ako text message or communications. Iba dito may mga lakad talaga. Yun ang nakikita ko sa iyo. And then also, energy mo. Tahimik ka lang naman kasi. No? Kumbaga makakaramdam ka raw ng freedom. Ganyan. Kumbaga, makakaramdam ka ng freedom, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagong simula, lakas ang loob, or hindi yung leap of faith situation, ako na nakikita sa iyo, yun nakita ko energy sa iyo. May mga ano ka daw, ano ba ito dito? Bagay na iisipin. May mga bagay ka na iisipin. Alam mo ba, ito gusto kong itong gawin, ito ganito, ito ganyan. Yan. May mga ganun. May mga pag-iisipan ka. May travel yung iba talaga, no? Iba dito may travel. O lakad, mga lakad. Within the 8 days, 8 weeks, 8 months. Pwedeng 8 minutes, 8 hours, pwedeng ganyan. Or by 8 o'clock, ganyan. Tingnan natin parating sa iyo. Anong parating kay Capricorn? Universe. Anong parating sa kanya? Okay. Sabi ko ano yun. Kasi yung, ano ba gumaganon yung ano mo, yung baraha ko sa nag-fly away. Ano ba yun? Okay, parating sa'yo. Magkakaroon kayo ng mga bonding situation. Ganyan. Magkakaroon ng mga bonding, communication, pag-uusap. Yan. Ang nakikita ko sa'yo. Dito may mga lakad, travel. Yan ang parating sa'yo. No? Meron ako nakikita na ano. Siguro iba dito may mag-uusap-usap yung family kasama sa trabaho. Maaring ganun. Also parating, lakad. May lakad ka. And then also, may iba sa inyo is makaka-receive daw kayo ng gift. Or ikaw ang bibigyan ng gift, ng tulong. Yun, ang nakikita ko sa iyo. Or ikaw yung makaka-receive nun. Vice versa tayo. And then also, there's an offering din ako nakikita sa iyo. No, maaring, a part of the family or karelasyon man ito or kasama sa trabaho, ay maaring may mag-o-offer sa iyo. Or ikaw ang mag-o-offer sa kanya. Pero kung titingnan ko dito, it's more on kasiyahan. Ang nakikita ko sa iyo dito, there's a good foundation. Ako na nakikita sa part mo. There's a prosperity, happiness. When it comes to health, okay naman yung health mo. And also your family. Andun din yung stability and mga good connection with someone. Magaganda siya kasi there's a good connection. Ibig sabihin, this week or this time is magkakaroon ka ng mga good connection person. Yan. Magiging good yung connection. Magiging good yung mga connection mo. Is ano. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Parating din,
kung titingnan ko dito ha, may tao na muling magbabalik o may taong babalik. Kilala mo na siya. So, ba't ito kasama mo to sa trabaho? Taong babalik. Pwedeng ano siya, magka-apology, ganyan. Or pwedeng karelasyon sa iba. Yan, may taong babalik. Siguro may pinuntahan siya, may nilakad siya. Ganyan. Kung sino man siyang babalik. Pero may babalik. May apology rin ako nakikita eh. Anong dapat iwasan? Pwedeng ikaw yung babalik. Kasi vice versa naman tayo. May mga union nga. May mga exciting situation ka nga. Okay, dapat iwasan. 8 and 9. Mapanghinaan ng loob, syempre. No? Yung malo of confident ka, yan, iwasan mo. Iwasan mo siguro yung hindi mo rin isipin yung sarili mo. Yung hindi ka umiwas sa mga bagay na hindi makakagod sa'yo, ganyan. May mga sitwasyon kasi na you need to walk away. May mga sitwasyon na kailangan mo na i-let go, ganyan. May mga sitwasyon na huwag kang magsayang ng oras. Yun. Iwasan mo rin yung mga tao na mahilig mangako, na hindi naman marunong tumupad. Hanggat maaari ikaw na umiwas. Umiwas ka na lang. Or sa sarili mo, di ba? Alam mo, may mga pangako ka sa sarili mo. Kasi hindi mo matupad-tupad. Try mong tuparin yun. No? Huwag kang hihinto. Ibig sabihin. Iwasan mo siguro yung mga taong bitter, mga taong hindi ka nila gusto, yung mga tao na bastos o wala sa katwiran, abusado, manipulative, ganyan, mga sinungaling, umiwas ka dun. Iwasan mo yung mga frustration or pag-isolate in life. Yan, iwasan mo yung ulitin yung mga nakaraan. Yun, iwasan mo. Siyempre, alam ko naman na hindi ka naman nagtitingnan ng negativity, pero yung may mga time kasi na pwede ka mag-isip. Iiwas ka nun. Thinking of negativity, iwasan mo. Yung itama yung mga mali. Yan, ang sinasabi. Itama mo yung mga mali. Love. Labi sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. May namatay. May namatay. Pwedeng may namatay. Pwedeng pet. Pwedeng kakilala. Pwedeng kakilala na kakilala mo. Pwedeng ganun. Pwedeng sa side mo. Pero may nakikita kong nawala. Ganyan. Sa iba. When it comes sa love, kung kayo sa kahiwalay nitong taon na to, kasi may umalis na rin no? Kumbaga nahado na yung burden situation. Kung totoo, titingnan ko dito, naging patient pa nga yung isa sa inyo. Pero ang nakikita ko is nahadon pa rin, isa sa inyo is still waiting. Isa sa inyo is nagkakaroon pa rin ng doubt sa kanyang tatahakin. Kung mag-move forward na ba talaga ako or hindi. Kaya din nakikita ko yung paghihintay. Dumating talaga sa point na nakapagod na rin yung isa. No? Dahil sa sobrang responsibility or yung burden na ibinigay ng isa sa inyo or problema. At i-connect ba siya sa akin? Connect ba siya? Kasi ang sabi niya dito, naaalala ka naman, no? Vice versa tayo, naaalala ka ng tao na to or naaalala mo siya. Ang nakikita ko sa kanya, interested pa rin naman siya sa nakikita ko dito, no? Pero ang bagal kasi ng movement niya. Gusto niya naman ng development, pero ang gusto niya, parang gusto niya munang magkaroon ng, parang gusto niya muna maging tahimik. Kumbaga, ayaw niya muna magpa-bothered. O pwedeng ikaw ito, ayaw magpa-bothered. Gusto ko muna mag-isip. Gusto ko muna ng mental peace. Gusto ko muna ganito. Gusto ko muna maging payapa ako.
Yun na nakikita ko sa, kaya hindi ko nakikita yung movement niya. Yun na nakita ko. Pero, nandiyo sa point na ng union. Pero gusto niya muna ng kapayapaan for a while. Yun na nakita ko. Kaya maaring kung umiiwas-iwas talaga siya sa'yo. Yan. Maaring may mga problema siyang pinagdadaanan o nagkaroon kayo ng problema in this relationship. Sa iba naman sa inyo is, kung kayo is in relationship, ang nakikita ko naman, responsable naman kayo sa isa't isa, na hindi naman yung patient na sa isa't isa or isa sa inyo is patient talaga, may mga bagay lang siguro na na iniiwasan nyo. Ganyan. Maaring iniiwasan kanya o iniiwasan niya mapagkwentuhan or iniiwasan mo siya o iniiwasan mapagkwentuhan. Pwedeng ganun. Ako nakikita sa inyo. Pwedeng busy lang kasi pwedeng busy lang yung isa sa inyo kaya nakikita ko yung Pero nahandoon yung responsibility na nakalang, no? Sa nakikita ko dito. May isa sa inyo kasi parang they feeling tired or napapagod daw siya, sabi niya. Hindi ko alam why, siguro sa trabaho. Pero sabi niya, napapagod ako. Sabi niya, nagkakaroon siya ng depression or meron siya mga disappointment in life, pwedeng sa trabaho, no? Or pwedeng sa bago niyang kasama sa trabaho or mga ginagawa niya sa trabaho, pwedeng ganun. Or sa isang mas nakakabata sa kanya. Yun ang nakikita ko dito. Actually, sa mga magkakarelasyon, magkakaroon daw kayo ng mga bonding. Yan, pwede magkakaroon kayo ng mga bonding sa inyong dalawa or sa mga malalapit sa puso, ganyan. May mga bonding situation ako na nakikita sa iyo. Capricorn. Iba sa inyo mananakit daw yung likod nyo. Yan, may mga unexpected na pwedeng manakit yung likod nyo or isa sa inyo. Pwedeng kapatid mo, pwedeng sa trabaho siya kaya mananakit. Yan, may pwedeng manakit yung balakang mo, 'di ba? Yung bandang likod, rin 'yon. Balakang likod din siya, 'di ba? Pwedeng ganoon o yung likod mo, ganyan. Yung bandang batok mo, ganyan ba? May biglang pananakit. Or pwedeng may sakit sa likod yung iba, 'di ba? Ano ba yung mga sakit sa likod? Buwang araw, yun ko na ha, kasi iba hindi naiintindihan eh. Buwang araw, pwedeng rashes, pwedeng yung backbone, pwedeng ganun. Yun, may bigla ang mananakit daw. Diba sa inyo, lumalabo na yung mata nyo ha? May mga unexpected situation, may mga biglaan din na hindi pagkakaintindihan na magaganap sa inyo. Yun ang sabi dito. May mga disagreement, ganyan, conflict, malaki man o maliit yan. Okay. Okay, magkakaroon ng recovery pagdating sa money. Magkakaroon ka ng recovery. Kumbaga, there's a success ako nakikita sa iyo. Yan, magkakaroon na kayo ng mga bonuses. Puro, ano ba to? Ano yun? Overtime, mga ganyan. Pero there's a luck situation ako nakita ko sa inyo. Also, may mga kasiyahan na magaganap. Abundance is coming, enlightenment, and there's a hardship situation sa buhay mo na lalaya ka dun. Ibig sabihin is magiging magaang na yung situation mo. Halimbawa, sa trabaho mo nahihirapan ka kasi nag-iisa ka. Diba? Tapos palaging ikaw. And then this time daw is magiging okay siya. Magkakaroon ka matatapos na yung hardship na yon, yung hirap na yon. O kaya, halimbawa, puro panggabi ka, magiging pang umaga ka, mga ganun. Basta there's a hardship na matatapos sa buhay mo. May mga kasiyahan, may mga happiness, enjoyment, recovery and success situation. Kung nagkasakit ka in the past or may mga sakit, magkakaroon na ng recovery or magkakaroon na ng good situation dito. May mga positivity coming din ako nakikita sa iyo. And then, may enlightenment, magkakaroon daw ng clarity this time sa iyo. Sa iyo kasi, siguro pagdating sa clarity, sa pera yun. Ganyan.
siguro nandun ka na sa point na makakaramdam ka na or magkakaroon ka na ng, ano ba yung think of a positivity na, ito na yung time, ito na yung umpisa na naayusin ko na yung budget ko, ganyan. Magpo-focus na ako to recover to, magpo-focus na ako pag-ipon, pwedeng ganun sa iba. May luck ka ha, there's a luck. May luck na mangyari sa buhay mo. This November. Yung iba sa inyo, ano kayo, no? Makimkimin. May travel yung iba. Makakareceive ka daw ng text message or communication sa taong mas bata sa iyo. May makikipag-usap sa iyo na mas bata sa iyo rin. Pwedeng anak mo, pwedeng kapatid mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng, yun na nakikita ko sa iyo dito. Makimkimin yung iba. Ang sabi din dito is mas more ka daw magiging more on wiser or stronger this time kasi nandun ka na sa point ng buhay mo na you're starting to create yourself to focus at may mga bagay ka na daw na i-leave behind. Doon ka na sa point mo. Kumbaga, may mga bagay ka na magkakaroon ng shifting. Kumbaga, may mga babaguhin ka sa buhay mo. Kumbaga, nandun ka sa point mo na magpo-foot boundary ka or magpo-foot guard ka sa sarili mo this time. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Merong taong mag-a-advise. Pwedeng ikaw yung mag-a-advise or someone is mag-a-advise sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Pwedeng kasama mo sa trabaho, sasabihin mo siya, ganito, ganyan, ganyan na. Yan. Or sa karelasyon, ganyan. May advice ako nakikita sa'yo. Iba dito maalalahanin no? Magaling din daw kayo makipag-uusap, tsaka respectful. Ako nakikita dito. Iba dito meron kayong makikilalang bagong tao. Meron daw kayo makikilalang bagong tao. Siguro yung iba, siguro ang karelasyon nyo, either malaki yung agwat nyo. Sa iba hindi lahat to. Malaki, kung magkakaroon kayo ng connection with someone new, maaring may makikilala ka na tao na malaki yung agwat sa'yo. Yun na nakikita ko. Sa iba naman sa inyo, is may lalaki na makikipag-usap sa iyo, lalo na kung ikaw is nag-a-apply ng trabaho, no? Yun, may lalaki akong nakikita na makipag-usap daw sa iyo. Halimbawa, nag-a-apply ka ng trabaho, baka may lalaki kakausapin ka dito. Pero, meron siyang magkakaroon siya ng, maaaring ikaw ito ikaw kakausap sa kanya or ikaw yung kakausapin kanya. May disappointment ako na nakikita. Ganyan. Pwede ba di-disappoint ka sa kanya? Or pa di-disappoint siya sa'yo? Maliit pa yan o malaki yung disappointment na yun. Ganyan. O kaya nahandin ka sa point na sa sitwasyon mo na meron ka isang bagay na didesisyonan in life, pag-iisipan mo yun at pag-aaralan mo. Maaari iba sa inyo mag-aaral o may pag-aaralan o sisiya sa atin. Ganyan, may aalamin. Pero ang nakikita ko is pag-isolate ito, no? Mag-isolate ka daw. Siguro, kung may mga actions ka na gagawin, pag-iisipan mo siyang maigi sa iba sa inyo. May nakikita rin ako sa manifestation dito. Sa pera nyo, may papasok na pera, Sabi dito, may magtatapos talaga sa buhay mo. Pwedeng may bata na nag-aaral,
na magtatapos na siya. Yun ang nakikita ko sa kanya. Lalo na kung may anak ka. May bata ako nakikita na nag-aaral na magtatapos. By next year to, sa nakita ko dito. Hala, aloka. Walang ano. Walo. Ay, Bibi Kilo! Nag-aaway ate anak ko. There's a deep wound. Ako nakikita. Siguro pagod. Sa iba, more on pagod to eh. Deep wound or there's a battle situation happening to your life na hindi nakakaramdam ka ng katamaran or may taong nagiging irresponsible. Yan. May taong matigas ang ulo. May taong nai-stagnant eh, no? Ang sabi rin dito, may naganap noon na muling magaganap muli ngayon. Yan ang sabi. May nakita ako kaguluhan, may mga pagbabago, may gambala eh, no? Ako nakikita eh. Sana hindi kay lahat, no? Kasi there's a bad luck situation. Sana hindi kay lahat. Sana hindi kayo lahat. Sana tapos na. Sana hindi mangyari. Yan, there's a loss of control situation. Ako nakikita. Loss of control yung sitwasyon na yun eh. Mangyayari at mangyayari siya. Yan ang sabi dito. Ako nakikita. May hihingi sa'yo ng tulong o may tutulungan ka. Vice versa. Maraming tao, hindi ko alam why, pero, sa iba naman sa inyo, siguro pagdating sa inyo, ano kayo, you're hiding your feelings. Alam mo yung kahit na napapagod ka na, nahihirapan ka na, hindi, pinapakita mo pa rin na you are confident and okay ka lang. Yung iba sa inyo, ganun yung ano nyo, situation nyo. Sa iba naman sa inyo is kahit na ang daming nangyayaring malas o malas at talaga ate. Kung hindi nagiging, kung magkaya pa ulit-ulit yung nangyari yung situation nyo in life is kumaga nagiging zigzag ganyan, hindi ka pa rin nawawala ng pag-asa or wag kang mawala ng pag-asa. You need to keep fighting. Kailangan mo magtiis, magtiyaga, no? Kahit nagkakaroon ka na exhausted or you're feeling burnout, keep moving lang. Basta keep fighting lang. No? Kasi there's a success coming sa buhay mo. Huwag ka lang magpapaano, huwag ka mag-setback lang. 'Di ba? Huwag yung urong sulong. Kailangan go forward ka. 'Di ba? Huwag kung may mga bagay na madidelay, huwag mo i-delay. Gawin mo na. Yan. Huwag mong labanan din yung mga pagbabagong magaganap sa buhay mo. Kasi as long as nilalabanan mo, ikaw rin yung magsasuffer. Halimbawa, sa relasyon, di ba? Wala na kayo, pero gusto mo palang maulit na kayo uli. Parang nilalabanan mo si universe na. Inaalis niya na sa'yo yung tao kasi hindi siya worth it para sa'yo. Pero hindi mo tanggap. Gusto mo uling maulit yung muli yun, di ba? Parang nilalabanan mo yung pagbabago ng buhay mo. Hindi magsasuffer ka lang in a same pattern, di ba? Example ko lang yun. Arigato naman, God bless.